Kaya mabilis ako magsalita. Next. Alright, balik na tayo dito. Lilinisan natin yung model natin. Next. Next na gagawin natin sa kanya ay i-hide natin yung puti. So, paano natin yung gagawin? So, kapag i-hide natin, next na gagawin ko, i-refine ko muna, refine edge. Yan, para smooth po yung pagka-hide, you know. And then okay. Ngayon, pag na-okay ko na, ito hindi pa maayos i-ano ko po yung selection ko. Ayos pa natin. So, huwag kayong magkakamali. Ang sinelect ko dyan, yung puti na pixel, tama? Yung background. Next, i-hide natin. Ito yung hide, yung camera. So, mangyayari dyan mga kapatid, kapag na-select mo, kung ano yung na-select mo, para ito, selected mo to. Itong part na to, selected mo. Tama? Selected mo to. Ngayon, pag pinindot mo yung hide, ito, yung mask. Ito yung masking yung camera. Pag pinindot mo yan, matik, di ba ito yung na-selected mo? Kung ano yung na-selected mo, ito mag-hide ngayon. Tama? Pero ngayon, kabaliktaran kasi sinelect natin yung puti. Kaya ang nag-hide yung basket. Tama? So, gagawin natin para ma-reveal natin siya, i-invert natin yung selection ngayon nung namas na natin. To invert, Control-I. Control-I to invert. Dito sa masking. Make sure na naka-highlights ka dito sa may masking. Kasi ito yung original photo mo, ito yung masking. Ito yung nagko-conceal. Kino-conceal natin yung ibang parts ng isang object. Pero hindi natin siya totally dinidelete. Nakuha. Then, pwede na natin ito ngayon i-transfer ngayon dito sa my model natin. Ito, nandito siya ngayon sa model natin. Alright? Next, kunin natin ngayon yung mga gagamitin natin. Ano ba yung mga gagamitin natin? Ito sila. So, pwede natin silang ilagay dito. I-drag natin, ilagay natin sila sa Photoshop. Pagsasamahin natin sila ngayon dyan. Enter, sige. O kung ilang fruits yan, ganun din yung i-enter mo kasi magko-confirm ka eh. Nakuha? Yan, once na okay na, ay pwede na natin silang i-select. Nandito sila ngayon, no? Fresh apple, durian, basket, strawberry, orange, mango, grapes. May pangalan na. I-select ko sila lahat. So, sa pagsiselect, diniscuss na natin ito sa pagsiselect. Sa layer. Kaya nga matagal tayo dito mag-select. Control T to transform. And then, sishrink ko sila dito, maliit. Yan. So, sa madaling sabi, ito na sila ngayon. Ito na yung before mo. Para makita nila na in-edit mo yan. Ito yung before mo ngayon. Tama? Ngayon, susunod na si after. Ito na yung model natin. Ito yung gagayahin natin ngayon. Okay? So, after tayo, unang-una nating edit dyan si basket. So, punta tayo kay basket. Ilagay natin siya sa new tab. So, itong ginamit natin kanina, ito. Oops, bakit nag-transfer? Nag-transfer na sila sa new tab. Pwede naman, new tab. Pero mahaba siya. Yun yung mahirap. Delete ko muna to. Yan. Sunod, una muna natin si basket. Nagdan sila sa new tab, Si basket muna. So, unang lilinisin natin. So, gagawin ko dito, double click ko para mawala si kandado kasi hindi mo siya may edit, tama? Double click mo, ma-unlock siya. Okay. Any, pwede rin dito. Yan. Kanina sa white pixel. Pero dito sa basket ko sila sineselect. Any, pwede rin. Pero mag-start ako dito sa puti, pwede rin. Para mas madaling selection. Ayan. So, para mas madaling discussion. Dapat hindi ako lumampas ng 10 minutes kasi pag lumampas ako, hindi ko na ma-upload. Kaya mabilis mabilis akong
Dapat pulido to kapatid ha. Binibilisan ko lang kasi yung time. Assuming okay na siya, okay yung selection ko na kasi hindi ko na ipupulido, maano ng time eh. Assuming na okay na siya, i-refine edge ko ngayon. I-refine edge ko. And then by this time, hindi ako magmamas. Ang gagawin ko, i-invert ko na yung selection ko, di ba? How to invert? How to invert? I. Naglalag na. Kasi nagsabay yung ano. Nagsabay yung selection ko sa ano. Ayan. Kapag nasa masking ka, okay? Pag nasa masking ka, di ba kanina nakamas? Pag nasa masking ka, ito yung tinutukoy ko ha. Ito, yung masking. Itong part na to. Pag nasa masking ka, control I. Pero kapag wala ka sa masking, nasa ano ka, control shift I to invert selection. And then, control J mo na lang. You know? And then, delete mo na lang. Pag kinontrol J mo, di ba magka-copy siya, mapupunta sa other layer. Naunawaan nyo na dapat yon kasi matagal nga ako dun eh. Then delete natin yan. So okay na siya ngayon, blanco na siya. Ito pwede nyo eliminate ko rin. Depende na lang yan kung gusto nyo pang eliminate. Pwede na natin siyang ilagay ngayon dito. Sa after. So ito na yung basket natin, pwede natin i-scale yan. Ngayon so pag gusto mo siyang i-scale na hindi napipixelate, right click, convert smart object. Kasi di ba sabi ko mapipixelate siya pag naka-raster. Di ba? Yun yung sinasabi ko na sa inyo. Yung model mo, siguro ilagay natin dito para may mas malaki pa. Yan. Ito, lakihan ko pa para mas makita natin. Well, depende na lang ito sa pag-ano niya, pag-arrange nyo ng ano, as long as maibigay nyo sa akin yung idea, yung paano siya gawin. Sa arrangement, bahala na kayo, basta presentable. Ano? Next, anong unahin ko dito? Unahin ko si Apple. Isang prutas lang, pasok na lahat kasi pare-paras na yan, si Apple. So, si Apple, ito ngayon, punta ako sa new tab. Ito na yung nilinisan ko, right? I-eliminate ko na siya kasi maabak ng RAM. Inunong ko na siya. Kasi tapos na yung problema ko dun eh. Pupunta na ako ngayon kay Apple. Hanapin ko si Fresh Apple. May pangalan siya, Durian, Fresh Apple, Grapes, Mango, Orange. Saan tayo kay Apple, diba? Fresh Apple. So next, so since puti siya, next, double click ko to. Or kahit hindi ko na double click, pwede rin, double click ko na lang para makita nyo. Ayan. Next, quick selection. Kasi ano lang naman to, simple yung graphics niya, mas pino, pwedeng dito ko na lang i-select. Unlike kasi kay ano, kay basket, ang daming branches. Unlike ito, pwede ko na siya i-select matic. And then I can refine edge. Yan, para i-smooth yung selection. And then control J to separate it into new layer. Then delete ko na yung ano, original, and then ito na siya, malinis na. And then ta-transfer ko na siya ngayon sa basket, sa model ko. Yan. So sa puntong ito, yung kagat ng apple ay nasa kabila. Right? Nasa left ito ngayon, ilalagay ko sa kabila. So anong gagawin ko sa idea nyo? Flip, imi-mirror ko siya kasi naka-mirror eh. So, control T to transform, right click, flip horizontal. Yan na siya oh, yung kagat. And then, i-position kong ganon, ganito siya ngayon. Ganyan siya. Okay. Next. Sir, paano mo yun, ma-hide? So, ang kailangan nating ma-hide dito, itong part na to. So, kaya masking it to conceal. Alright? So, we will add a masking dito sa part na to. Ito. Ito, yung layer niya. Sa layer niya mismo, si Apple, confirm. Paano tayo mag-add ng masking? Ito. Tingin, dito. Add layer mask. So, ito na siya ngayon, naging dalawa na. Yung una, yung subject mo, yung object mo. Pangalawa, dyan na part is yung mask. Kailangan naka-highlight siya. Tingnan nyo, may highlight siya dito. O, tingnan nyo. O, iba yun. O, iba. Iba. Sa masking tayo magtatrabaho. Paano natin siya may mamas? Brush. Shortcut key is baboy. Gagamit tayo ng brush technique. Naka-highlight si mask. Next, kung hindi naka-default po yung
foreground tsaka background mo, i-default mo siya. Dito default, right? Tandaan nyo to. Ang last, kung ano yung foreground mo, yun yung gamit mo, right? Tandaan nyo to. Black, hide, white, reveal. Wala. So, ano yung foreground color ko? Ano yung foreground color ko? Sagot. White. Anong kailangan ko para mag-hide? Black. So, itatransfer ko yung black into white, X. Ano na yung foreground color ko? Black. Black is, anong sabi? Gamit natin is brush. Right click, gagamitin natin soft round brush. Anong tawag doon? Black hide. Try nga natin i-brush. Anong nangyayari? Nag-hide siya. Pero nandyan pa siya. Hold shift, click natin sa may mask, nandun siya. Disable lang natin shift and then click. Ibig sabihin, hinahide natin kasi nga black hides. Pag white naman, try natin X. Nagkamali ka X. Pwede mong i-reveal. White is reveal, di ba? So yun yung diskarte doon. X natin, mag-hide tayo kasi itong portion na tayo hide natin. Ganito siya. Nakuha nyo yung idea? Kung nakuha nyo ng idea, ba't pa natin tatapusin to? Kaya nyo na yan, ano? Alright? Sige, paki-start na po. Kasi baka